Sa mundong ito, ang sangkatauhan ay itinulak sa bingit ng pagkalipol ng mga mapanganib na nilalang na kilala bilang 17 halimaw. Ang tanging bagay na magagamit upang labanan ang mga halimaw na ito ay ang mga sandata na hawak ng mga bayani. Sa araw na ito, ang isang bayani ay nahaharap sa kanyang mga huling sandali sa larangan ng digmaan. Nagawa niyang talunin ang halimaw na kilala bilang Ibon Canli, ngunit lahat ng lakas na ginamit niya sa pakikipaglaban ay nagpapasakit sa kanyang katawan. Habang sumasabog ang Ibon Canli sa isang nagninangas na apoy, ang katawan ni Willie ay na-freeze dahil sa isang sumpa. Pagkalipas ng 500 taon, si Willie ay muling nabuhay bilang ang tanging nakaligtas sa sangkatauhan. Isang araw, naglalakad si Willie sa lungsod nang mapansin niyang nahulog ang isang babae. Tumakbo siya at sinalo siya bago ito bumagsak sa lupa. Nagtitipon ang mga tao sa paligid upang tingnan kung ano ang kaguluhan, ngunit sa halip na tulungan, sinimulan nila siyang tingnan ng may pagkasuklam dahil wala siyang anumang katangian ng hayop. Humingi ng paumanhin si Catherine kay Willie para sa lahat ng problemang idinulot niya, ngunit sinabi niyang hindi ito malaking bagay at tinanong siya kung bago siya dito. Inamin ni Catherine na ito ang kanyang unang pagkakataon sa lungsod na ito, kaya binigay niya sa kanya ang kanyang hood upang magtakip at inakay siya palayo sa mapang-akit na pulutong at papunta sa isang eskinita sa likod. Dinala niya siya sa kanyang tindahan at binilhan siya ng sombrero para mapanatili niyang nakatakip ang kanyang hindi mabalahibong mukha. Bago siya makapagpasalamat sa kanya, pinigilan siya nito at sinabi sa kanya na ang bayang ito ay nakakainis, may pagkain na mas masahol pa kaysa sa mga lansangan, mas mataas ang bilang ng krimen kaysa sa tondo, at ang mga pagkakataong mahuli ay tumataas talaga kung hindi ka kamukha nila. Dahil hindi ito magandang lugar para sa isang turista, nag-aalok siya na dalhin siya sa daungan para makaalis siya sa bayan. Pinahahalagahan siya ni Catherine sa pagtrato sa kanya ng maayos, ngunit mayroon pa ring isang lugar na gusto niyang bisitahin bago siya umalis. Tinanong niya siya kung magiging mabait ba siya para ipakita sa kanya kung paano makarating doon. Pumayag si Willie na maging gabay niya dahil wala na siyang magandang gagawin. Ni isa sa kanila ay wala talagang alam kung saan sila pupunta, kaya sila ay naliligaw kaagad. Sa maliwanag na bahagi, nakikita ni Catherine ang maraming magagandang bahagi ng lungsod at nagsaya rin. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa pinakamataas na punto sa lungsod. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil gusto niyang makakita ng ganitong tanawin. Pinasasalamatan niya si Willie sa ginawa nitong napaka-espesyal para sa kanya dahil makakaalis na siya ng walang pagsisisi. Pagkatapos, napansin ni Willie ang 3 armadong lalaki sa likuran nila, at mukhang nandito sila para sa kanya. Tinitingnan ni Catherine ang paglubog ng araw bago bumaling kay Willie para pasalamatan siya sa isang hindi malilimutang araw. Pagkatapos nito, pumunta siya sa mga lalaking dumating para kunin siya. Malinaw na masasabi ni Willie na kakaiba ang sitwasyong ito, ngunit mas gugustuhin niyang isipin ang sarili niyang negosyo kaysa makisali sa drama ng ibang tao. Kalaunan ng gabing iyon, pinuntahan ni Willie ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Eric, sa pub at tinanong kung kumusta ang isa pa niyang kaibigan na si Almera. Ngunit, sa kasamaang palad, sinabi sa kanya ni Eric na nag-ulo si Almera kaninang umaga at nakain ang sarili sa ibabaw. Hindi talaga alam ni Willie kung ano ang sasabihin sa puntong ito, kaya humihingi siya ng paumanhin sa pagbanggit nito. Ngunit sinabi ni Eric na walang dapat ipagsisisihan dahil sila ay mga tagapagligtas, at lahat ng mga tagapagligtas ay kailangang maging handa na tanggapin ang kasawian kapag sila ay lumabas na naghahanap ng kayamanan. Mukhang masama pa rin ang loob ni Willie, kaya sinubukan siyang pasayahin ni Eric sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mayroon siyang magandang balita na ibabahagi. Mayroon siyang mahusay na trabaho na nakahanay, at si Willie ay naiintriga sa una, ngunit nang banggitin ni Eric na ito ay nagsasangkot ng pagtatrabaho para sa militar, nawalan siya ng lahat ng interes. Sinabi sa kanya ni Eric na ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng maraming pera, ngunit walang pakialam si Willie at sinabing pinahahalagahan niya ang paggabay sa kanya ni Eric, ngunit ayaw niyang makakuha ng ibang trabaho. Alam niyang nahihirapan pa rin si Willie sa kanyang nakaraan at hindi niya magawang ituloy ang kaligayahan, ngunit kailangan niyang matutong magpatuloy sa kanyang buhay. Dahil masyadong mapilit si Eric, nagpa siya si Willie na sumama dito at sinabing gagawin niya ang trabaho, kaya tinanong niya ang mga detalye. Nasa sabik si Eric at sinabi sa kanya na isa itong napakadaling gig, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay kumilos bilang tagapag-alaga ng ilang espesyal na armas sa isang bodega ng militar.
Mukhang malilim iyon, ngunit napagpasyahan na ni Willie na pagdadaanan niya ito. Kaya mamayang gabi, nakarating siya sa isla kung saan gaganapin ang kanyang mga tungkulin bilang tagapag-alaga. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa bodega, bigla siyang inatake ng isang batang babae na may dalang stick. At kahit na madali niyang naiwasan siya, kapag nawalan siya ng balanse, mas pinili niyang iligtas siya. Kaya nahulog siya sa maputik na tubig. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakilala ni Willie kanina ay tumatakbo, at nabigla siyang makita siya rito. Si Willie ay parehong nabigla nang makita siya, at marami siyang tanong. Pero sa ngayon, basang-basa at madumi siya, kaya gusto niyang magbihis muna. Dinala si Willie sa warehouse kung saan siya naliligo, ngunit ngayon ay mas marami pa siyang tanong dahil mukhang napakaganda ng lugar na ito para maging bodega. Kapag siya ay tapos na, siya ay nagbihis at lumabas, ngunit sa kanyang takot, nakita niya si Melissa na nakatayo sa labas ng pinto. Sinusubukan niyang kumilos na parang hindi siya nakita, ngunit tuwang-tuwa siyang hinawakan ni Melissa dahil napakasaya niyang makita siyang muli. Inaasahan ni Willie na iwasan si Melissa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad, dito rin ito nagtatrabaho, kaya't si Willie ay mananatili sa kanya mula ngayon. Nagpasya si Melissa na ipakita si Willie sa paligid, at ipinaliwanag na ang bodega na ito ay pinamamahalaan ng militar at ng Merchants Guild, at narito siya bilang kinatawan ng guild. Kaya, malinaw naman, si Willie ang kinatawan ng militar. Sa personal, iniisip ni Melissa na talagang maganda siya sa kanyang uniforme, ngunit ang pagdinig ng mga papuri mula sa kanya ay nag-aalala lamang sa kanya na baka kainin siya nito. Binuhusan niya ito ng isang tasa ng tsaa at tiniyak sa kanya na kahit na sa tingin niya ay kaaya-aya siya ang huli sa kanyang uri, kaya hinding-hindi siya maiinip na lumunin siya kaagad. Iyon ay maliban kung gusto niyang bigyan siya ng pahintulot na kainin siya. Desperado na talaga si Melissa, kaya't gusto niyang lumamon ang braso, daliri, or marahil ang joystick ni Willie. Ngunit agad siyang pinatigil ni Willie. Anyway, binago ni Willie ang usapan at tinanong si Melissa kung ano ang trabaho niya bilang caretaker. Ngunit ipinaalam niya sa kanya na wala talaga siyang kailangang gawin. Sa katunayan, ang huling dalawang tagapag-alaga ng militar ay hindi talaga nagpakita sa islang ito. Kaya, kung gusto ni Willie, matutulungan niya itong mag-ayos ng mga tirahan sa ibang lugar. Sinabi sa kanya ni Willie na hindi na iyon kakailanganin dahil talagang plano niyang gawin ang kanyang trabaho, at hindi siya sapat na nagtitiwala kay Melissa para hayaan siyang ayusin ang kanyang mga tutuluyan. Tinawag siya ni Melissa na masama dahil sa hindi pagtitiwala sa kanya, ngunit mahirap siyang sisihin dahil literal na gustong-gusto ni Melissa ang mga taong lamunin. Bukod doon, natutuwa si Melissa na mananatili talaga rito si Willie dahil ibig sabihin ay maaalagaan niya ito muli. Ngunit habang si Melissa ay nakatitig kay Willie na tila nagpapakyut, kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili na kapag tinanong niya kung maaari niyang kainin ang kanyang karne, malamang na sinadya niya iyon sa literal na kahulugan. Para lang masigurado na wala siya sa anumang panganib, tinanong niya si Melissa kung may balak ba itong kainin siya, at sumagot siya na kahit ayaw niyang matikman ang karne nito sa maraming paraan, hindi niya ito gagawin maliban kung bibigyan niya siya ng pahintulot. Kumilos si Willie na parang hindi niya narinig iyon, at sa halip ay nagtanong kay Melissa ng ilang impormasyon tungkol sa kung anong uri ng trabaho ito dahil sa kanyang nalalaman, nakatakda siyang mag-alaga ng ilang espesyal na armas ngunit wala pa siyang nakitang ganoon sa paligid. Naiintindihan ni Melissa kung bakit nalilito si Willie, kaya pumunta siya sa pinto at binuksan ito, ipinakita ang apat na maliliit na batang babae na nakikichismes, at sinabi sa kanya na ito ang mga espesyal na sandata na aalagaan ni Willie. Kinaumagahan, ipinakilala si Willie sa lahat ng bata na nakatira dito, at nagtataka siya kung kailan pinawalang bisa ang mga batas sa child labor dahil walang katuturan sa kanya kung paano ituring ang mga batang ito na mga sandata ng militar. Ano man ang etika ng sitwasyon, siya pa rin ang sinadya upang maging tagapag-alaga nila, kaya sinusubukan niyang gumawa ng magandang unang impresyon sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng mga bata ay tiyak na natatakot sa kanya para sa ilang kadahilanan, kaya sa tuwing sinusubukan niyang lumapit sa kanila, karamihan ay tumatakbo or nagtatago. Pagkatapos, dinilaan siya ni Melissa sa pisngi at sinabing ang seryoso na mukha nito ay tila napakasarap kaya hindi niya napigilan ang sarili na tikman siya. Bagamat medyo nakakabahala, ang mga hindi naaangkop na aksyon ni Melissa ay nagbigay kay Willie ng ideya kung paano mapagtagumpayan ang mga bata.
Tumungo siya sa kusina, at sinundan siya ng mga batang babae upang makita kung ano ang ginagawa niya, ngunit nagulat sila na magaling magluto si Willie. Nang matapos ay nagabot siya ng kutsara para matikman ni Kitty ang ginawa niyang pagkain, pero nahihiya itong gawin. Kaya, tikman ito ni Nelse sa halip, at talagang gusto niya ito. Sa wakas ay tapos na ang unang hakbang sa plano ni Willie, kaya lumipat siya sa ikalawang hakbang at ginamit ang kanyang sauce para gumawa ng masarap na puding para sa mga bata. Gustong-gusto ng mga bata ang dessert, at kung saan nila siya iniiwasan noon, ngayon ay dinadagsa na nila siya. Maya-maya pa, nasa labas na siya at pinapanood ang ilan sa mga batang babae na naglalaro sa isa't isa, ngunit habang naghahabol ng bola, nahulog si Almide sa isang bangin. Wala sa kanyang mga kaibigan ang talagang nagmamalasakit, gayunpaman, kaya tumakbo si Willie para tingnan kung ayos lang siya. Si Almida ay malinaw na hindi okay, ngunit siya ay medyo awkward na tumatawa tungkol sa halos mapaslang ang sarili at naglakad upang makuha ang bola sa kabila ng kanyang matinding sugat. Nagsisimula ng mapagtanto ni Willie na may kakaiba sa mga babaeng ito, kaya pagkatapos gamutin ang mga sugat ni Almida, humingi siya ng tamang paliwanag kay Melissa. Tinanong siya ni Melissa kung sigurado ba siyang gusto niya talagang malaman, dahil kapag sinabi niya sa kanya ang totoo tungkol sa mga babae, hindi na niya ito magagawang tumingin sa parehong paraan muli. Alam na ni Willie ang 17 halimaw na gumagala sa ibabaw, kaya inakay ni Melissa si Willie pababa sa basement kung saan inilalagay ang mga sandata na ginamit upang labanan ang mga halimaw na iyon. Nagulat si Willie nang makita ito dahil ang lahat ng ito ay mga sandata ng dog na ginamit ng mga tao ilang siglo na ang nakakaraan, at ang tanging mga taong may kakayahang humawak ng mga armas ay mga tao. Ngunit nilipol ng mga halimaw ang halos lahat ng buhay sa ibabaw, kabilang ang mga tao, kaya't ang lahat ng nabubuhay na species ay napilitang manirahan sa iba't ibang mga lumulutang na isla. Karaniwan, wala nang natitira para magamit ang mga sandata ng dog, ngunit doon ay ipinaalam ni Melissa kay Willie na ang mga babaeng iyon ay isang espesyal na species ng mga fairies na tinatawag na leprechauns, at ginagaya nila ang mga tao sa loob ng maraming taon na halos pareho sila ng mga tao. Dahil dito, kaya nilang gamitin ang mga sandata ng dog, at para maging mabisang sandata ang mga ito, pinalaki ang mga batang babae na walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling buhay, kaya masaya silang magmarcha sa kanilang kasawian anumang oras. Sa katunayan, ipinaalam ni Willie na nasa isang misyon ngayon sina Kitty at Ayanet kaya tumungo siya sa daungan upang hintayin ang kanilang pagbabalik dahil nag-aalala siya sa kanila. Buti na lang at bumalik silang dalawa sa isang piraso, ngunit habang mukhang ayos si Ayanet, si Kitty ay walang malay. Binuhat ni Willie si Kitty pauwi, at nang sa wakas ay magising siya, nagulat siya nang makitang nakaupo si Willie sa tabi ng kanyang kama. Tinatanong niya kung bakit siya nandito, pero sinabi ni Willie na siya ang caretaker dito, kaya natural lang sa kanya na alagaan siya. Iginiit pa rin ni Kitty na hindi niya kailangang istorbohin ang sarili sa pag-aalaga sa kanya, lalo na't wala na itong masyadong oras. Tinanong ni Willie kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ngunit ipinaliwanag ni Kitty na sa loob ng 5 araw, ang Island 15 ay aatakehin ng isang halimaw. Karaniwan, hindi maaabot ng mga halimaw ang alinman sa mga islang langit, ngunit ang isang ito, sa partikular, ay maaaring maglabas ng bahagi ng katawan nito upang salakayin ang mga isla sa kalangitan. Nagtanong si Willie kung paano siya nakakasigurado na ang halimaw ay aatake sa loob ng 5 araw, ngunit pagkatapos ng mga siglo ng pakikipaglaban sa mga halimaw, ang mga tao sa panahong ito ay nakabuo ng mga paraan upang mahulaan ang kanilang mga pag-atake, at sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dog na sandata sa pinakamataas na output, si Kitty ay makakabuo ng sapat na enerhiya upang pasabugan ang sarili at tapusin ang halimaw kasama niya. Hindi siya natutuwa tungkol dito, ngunit sa palagay niya ay kailangang tiyakin na walang ibang masasawi, kaya tinanong niya si Willie kung pagbibigyan siya nito ng pangwakas na kahilingan bago siya masawi. Binanggit niya na gusto niya ng kiss, sa kanya napagtanto na sinabi niya iyon ng malakas, kaya gumulong-gulong siya sa kahihiyan. Sinabi niya na ayaw na niyang magsalita, pero hinayla siya ni Willie, at gaya ng gusto niya, kinis siya nito. Sa noo lang pero kiss pa rin ito. Laking gulat ni Kitty na halos hindi na niya naramdaman ang kiss, kaya't hihilingin na niya ito na bigyan siya ng isa pa, ngunit iginulong na siya ni Willie sa kanyang likod at inalis ang kanyang sando. Ipinaliwanag ni Willie na ang dahilan kung bakit nanghina si Kitty pagkatapos bumalik ay dahil gumamit siya ng labis na lakas, at nagdudulot ito ng pananakit ng kalamnan, ngunit dapat itong ayusin ng isang magandang masahe.
Matapos makatulog si Kitty, tumungo si Willie sa records room para maghanap ng anumang bagay na magbibigay daan kay Kitty na makaligtas sa kanyang misyon, ngunit ang lugar na ito ay isang hindi organisadong silid, kaya magtatagal ito. Napansin ni Nelsa si Willie na masipag sa trabaho, at gusto niyang tulungan siya, kaya nag-aalok siya na tulungan siya sa kanyang paghahanap. Sa susunod na umaga, sa wakas ay gising na si Kitty, at siya ay tinamaan ng pangalawang alon ng kahihiyan pagkatapos niyang maalala kung paano niya hiniling kay Willie na ikis siya kahapon. Sa kalaunan ay nalampasan niya ang kahihiyan at nagpas siyang bumangon sa kama, ngunit nang palabas na siya ng pinto para hanapin si Willie, sinabi sa kanya ng ilan sa iba pang mga bata na natutulog si Willie kay Nelsa. Totoo ito sa teknikal, ngunit maaari nilang sabihin ito ng mas mahusay dahil hinahayaan lang ni Willie si Nelson na matulog sa kanyang kandanggan dahil buong gabi itong tinutulungan siya. Tinanong ni Kitty kung ano ang ginagawa nila dito, kaya ipinaliwanag ni Willie na tinitingnan niya ang mga record para sa isang paraan upang maiwasan ni Kitty na pasabugan ang sarili sa panahon ng kanyang misyon, ngunit nang marinig ito nagpagalit ito sa kanya. Kaya't sinabi ni Kitty sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang awa. Ito lang ang tanging paraan para matalo nila ang halimaw, at napagpasyahan na niya na gawin ito. Nakikita ni Willie na hindi siya handang makipagkompromiso dito, kaya tinanong niya kung gusto nitong magkaroon ng kaunting training match sa kanya para mapatunayan niya ang kanyang punto. Nalilito si Kitty sa kanyang kahilingan, ngunit sumama pa rin siya dito, kahit na binalaan niya si Willie na ang mga fairies na tulad niya ay ang tanging mga tao na maaaring gumamit ng mga armas ng dog ng maayos. Hindi pinansin ni Willie ang kanyang babala, kaya nagsimula ang laban, at balak ni Kitty na tapusin ito sa isang indayog. Gayunpaman, pagkaraan ng isang segundo, bumagsak siya sa lupa. Patuloy niyang inaatake si Willie, at patuloy na ipinapakita ni Willie ang kanyang kakayahan sa kanya, habang nagbibigay siya ng lecture tungkol sa kung gaano siya kawalang kakayahan tungkol sa mga armas ng dog. Ito ay isang espada, hindi isang self-destruct bomb, kaya ang katotohanan na siya ay nakikipaglaban dito nang hindi alam kung paano gumamit ng isang espada ay nakakagulat. Sinabi sa kanya ni Willie na maaari na lang niyang matutunang labanan ang halimaw ng normal sa halip na pasabugan ang sarili, ngunit tumanggi si Kitty na makinig sa kanya at iginiit na ang pagpapasabog sa sarili ay ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang lahat. Siya ay nasa pagtanggi pa rin, ngunit sinabi ni Willie na ang katotohanan na siya ay natalo sa kanya ay nangangahulugan na siya ay lubhang kulang sa pamamaraan. Ngunit ang kanyang mga kapangyarihan, tibay, at mga instinct sa pakikipaglaban ay medyo maganda, kaya sigurado siyang mapapabuti niya ito upang makabalik mula sa kanyang misyon ng buhay. At ngayong napatunayan na niya ang kanyang punto, si Willie ay nawalan ng malay. Habang wala siyang malay, nag-flashback si Willie sa araw na natalo niya ang Ebon Candle Monster, at maging ang Ebon Candle ay nagulat na magagawa ni Willie ang ganito. Ngunit kinukutya din niya ito dahil ang lahat ng spell na ginamit ni Willie sa laban ay tiyak na babalik sa kanya bilang isang sumpa, kaya hindi siya makakaligtas. Gayunpaman, mabubuhay na muli ng Ebon Candle ang kanyang sarili sa huli, kaya habang nanalo si Willie sa labanan, sa huli ay natalo siya sa digmaan. At nang tanggapin ni Willie ang kanyang kapalaran, humingi siya ng tawad sa kanyang mga kaibigan na sina Lilia, Sonia, at Maris dahil sa hindi niya nagawang protektahan sila. Maya-maya pa, nagising si Willie sa infirmary na si Melissa ang nag-aalaga sa kanya, at talagang nag-aalala siya dahil habang wala siyang malay, sinubak niya siya ng ilang pagsubok at natuklasan niya na halos nagkakawatak-watak na ang katawan ni Willie. Ngunit sinabi ni Willie sa kanya na ito ay dahil sa kanyang nakaraan. Napansin ni Melissa na sinusubukang pumasok ng mga babae dahil nag-aalala rin sila kay Willie, kaya tinipon niya ito at ipinaliwanag ang kanyang kwento. Ilang taon na ang nakalilipas, si Melissa ay bahagi ng isang grupo ng tagapagligtas, at habang nasa ibabaw isang araw, nakatagpo siya ng isang lalaking na petrified at nagyelo sa yelo. Dinala nila siya pabalik sa isa sa mga Sky Island para mabawi nila ang petrification curse, ngunit nang tuluyang magising si Willie, nabalisa siya dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa bandang huli, nagawa nilang pakalmayin siya para masabi nila sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Binaliktad ng mga tao ang lahat ng iba pang lahi laban sa kanila, ngunit patuloy silang lumalaban. Kaya kalaunan, sila ay nabura ng buo, na iniwan si Willie bilang ang huling tao na nabubuhay. Nag-aalala si Melissa na maaaring tumalikod ang mga bata kay Willie dahil karamihan sa mga tao ay napupuot sa mga tao, ngunit talagang interesado silang marinig ang tungkol sa kanyang nakaraan.
Ngunit habang ginagawa iyon ng iba, lumipad si Kitty dahil marami siyang dapat isipin. Mamaya sa gabing iyon, nasa field si Willie na gumagawa ng ilang maintenance sa dog na sandata ni Kitty para i-relax ang sarili nang biglang bumalik si Kitty. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang sandata, kaya nagpa siya si Willie na maglagay ng isang maliit na palabas para sa kanya. Disassemble niya ang espada ng dog para sa pagsisiayos, at ipinaliwanag na ang lahat ng maliliit na fragment na iyon ay mga talisman na pinagdikit upang bumuo ng talem. Bagamat ang karamihan sa mga individual na talisman ay medyo walang silbi, gumagawa sila ng mga bagay tulad ng pagbibigay ng mga direksyon sa hilaga, pag-iwas sa mga bangungot, or pagpigil sa iyong masunog. Ngunit ang kanilang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa wielder na nagkakadena sa mga talisman upang lumikha ng ganap na bagong mga epekto. Sinabi ni Kitty kay Willie na handa siyang matutunan ang paraan ng pakikipaglaban nito, at natutuwa si Willie na marinig ito. Kaya, nag-aalok siya na makipagdeal kay Kitty. Kung lalakas siya at makakabalik ng buhay, gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Nang marinig ito, umupo si Kitty at may sasabihin sana, ngunit alam na ni Willie kung ano ang sasabihin niya, kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya pinapayagang mag-request sa kanya ng anuman. Medyo nadismaya si Kitty, ngunit may isa pa siyang hiling at sinabi kay Willie na gusto niyang mag-bake siya ng cake para sa kanya kung babalik siyang buhay. Ngunit kakailanganin niya ang tulong nito para matiyak na makakaligtas siya, at mas masaya si Willie na sanayin siya. 2 linggo na ngayon ang lumipas mula noong pumunta si Kitty at ang iba pa sa kanilang misyon, at wala silang narinig na anumang balita tungkol sa mga babae, kaya nagsimulang mabalisa si Willie na maaaring nasawi sila sa labanan. Nakikita ni Melissa na nag-aalala siya, kaya para mawala sa isip niya, tinanong siya nito kung gusto niyang gumawa ng maliit na trabaho para sa kanya. Isa sa mga maliliit na batang babae, si Tanya, ay dapat magpa-check-up sa Luce General Hospital para sa isang regular na check-up, kaya sina Willie at Tanya ay sumakay sa isang airship at tumungo sa Duca Island. Ito ay tumatagal ng isang buong araw ng paglalakbay, pero pagdating nila doon, excited na talaga si Tanya dahil gustong-gusto niyang makakita ng mga bagong lugar. Tinanong siya ni Willie kung gusto niyang magliwaliw dahil hindi siya madalas pumunta rito, ngunit tumanggi si Tanya dahil seryosong biyahe ito, kaya hinding-hindi niya gugustuhin gumawa ng kalokohan gaya ng pamamasyal. Bagamat masasabi ni Willie na sinusubukan lang ni Tanya na kumilos na parang nasa hustong gulang, kaya gumawa siya ng kompromiso at sinabing gusto niyang tingnan ang paligid habang magkasama silang naglalakad sa ospital. Tuwang-tuwa si Tanya nang marinig ito, kaya nagsimula ang dalawa sa magandang ruta patungo sa ospital, at gustong-gusto ni Tanya ang bawat landmark na kanilang nadatnan. May nakita pa silang fountain na may urban legend na nagsasabing magiging masaya ang mga mag-asawang pumupunta rito sa loob ng 5 taon, bagamat mukhang hindi gumagana ang alamat para sa lalaki na kakasampol lang. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kaguluhan na nagaganap sa palengke, kaya't nagtungo sila at nakita nila ang 2 tulisan na sumisira sa stall ng kuneho. Paulit-ulit silang sumisigaw tungkol sa pagkalipol pero ayaw talagang makisali ni Willie, kaya kapag sinubukang tumakas ng mga magnanakaw mula sa pulis, pinatid lang niya sila at iniwan para mahuli ng pulis. Medyo gamabi na, kaya sinabi ni Willan kay Tanya na kailangan nilang magsimulang magtungo sa ospital sa lalong madaling panahon. Kahit na nadismaya siya na hindi na siya makapaglibang, sumang-ayon si Tanya at tumungo para sa kanyang pagsusuri. Habang sinusuri pa si Tanya, lumapit ang doktor kay Willie at sinabi sa kanya na walang kakaiba kay Tanya, at iyon ay magandang pakinggan. Ngunit hindi pa rin alam ni Willie kung ano ang layunin ng check-up na ito, kaya humingi siya ng paliwanag sa doktor. Ipinaliwanag ng doktor na hindi lahat ng mga fairies ay may kakayahang gumamit ng mga sandata ng dog, kaya't ang mga na-awaken sa kakayahang gawin ito ay dinadala dito para sa pagsusuri at pagtune-in upang sila ay maging mga fairy na sundalo. Maya-maya pa, tapos na si Tanya sa check-up pero kailangan niyang magstay dito magdamag para matune-in pa siya, anuman ang ibig sabihin nito. Sinabi ng nurse kay Willie na ang pamamaraan ay gagawin sa tanghali bukas, kaya tinanong ni Willie si Tanya kung ayos lang siyang manatili rito ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Tanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya, ngunit interesado siya kung saan matutulog si Willie dahil hindi siya maaaring manatili dito. Sinabi sa kanya ni Willie na mayroong isang espesyal na rest house na nakalaan para sa mga opisyal na tulad niya, at sa lumalabas, ang pagiging tagapag-alaga nila ay naglalagay sa kanya ng medyo mataas sa ranggo ng militar.
Siya ay niraranggo bilang isang teknikal na opisyal, at kasama ng ranggo na iyon ang kahangahangang silid na ito sa lokal na base militar. Kaya, dito nagpalipas ng gabi si Willie, at kinabukasan, naghahanda siyang sunduin si Tanya. Gayunpaman, nang aalis na siya sa base, aksidente niyang nabangga ang isang babaeng aso. Ito ay malinaw na isang aksidente, kaya pinipilit niya na balewalain ito at magpatuloy sa kanyang mga plano, ngunit pinigilan siya ng babae dahil may hihilingin itong pabor. Gusto niyang malaman kung matutulungan siya ni Willie na makipag-ugnayan kay Lino dahil may kailangan siyang pag-usapan sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Willie na si Lino ay kasalukuyang kasama ni Kitty at ang iba pa na nakikipaglaban sa isang halimaw, at isang magic barrier ang inilagay sa paligid ng lugar kaya imposible ang mga komunikasyon. Sa sandaling iyon, narinig niya ang ilang mga sundalo na nagpapanik dahil nakatanggap lang sila ng ilang balita tungkol sa misyon kung saan ipinadala si Kitty. Sa kanyang takot, sinabi nila sa kanya na ang misyon ay isang pagkabigo. Napaluhod si Willie sa kanyang mga luha sa pagkaunawa na si Kitty at ang iba pa ay malamang na nasawi sa labanan. Gayunpaman, kahit na ang misyon ay isang pagkabigo, lumalabas na si Kitty at ang iba pa ay talagang buhay pa. Kaya, sa pangalawang pagkakataon na makita sila ni Willie, tumakbo siya para yakapin si Kitty sa pinakamabilis niyang makakaya. Sa labanang iyon, lahat ng pagsasanay na ibinigay ni Willie kay Kitty ay talagang nagbubunga dahil siya ay nangingibabaw sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Kaya't ang misyon ay nasa landas upang maging matagumpay, ngunit sa hindi inaasahan, isang pangalawang halimaw ang nagpakita ng wala saan, at ang isang ito ay mas malakas kaysa sa unang banta. Kaya, inutusan ni Lino ang lahat na umatras at idineklara ang misyon na ito na isang kabiguan, dahil walang paraan na mananalo sila sa puntong ito. Gayunpaman, tumanggi si Kitty na tanggapin iyon dahil nangako siya kay Willie na mananalo siya at babalik ng buhay. Kaya, para masigurado na hindi sila matatalo sa halimaw, handa siyang bumalik ng mag-isa. Ngunit habang papalapit siya, nagsimula siyang makakita ng mga nakakatakot na pangitain na pumipigil sa kanya sa kanyang mga landas. Sa huli, kailangan nilang umatras pagkatapos ng lahat, at napilitan silang i-crush ang buong isla upang maalis ang halimaw. Ngunit natutuwa lang si Willie na nakabalik silang lahat. Pinuri ni Lino si Willie para sa pagsasanay na ibinigay niya kay Kitty dahil talagang nakagawa ito ng pagkakaiba sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong masaya si Kitty tungkol dito, dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagkabigo ng misyon. Iniisip niya na may liligtas sana nila ang isla kung pinasabog niya ang sarili niya tulad ng orihinal na plano. Ngunit itinuro ni Nelson na kahit na ginawa niya iyon, ang pangalawang halimaw na nagpakita ay pinilit pa rin silang iwanan ang isla. Kaya, silang lahat na nakabalik na buhay ay ang pinakamahusay na posibleng kinalabasan. Sumang-ayon si Kitty na may magandang punto si Nelson, ngunit bukod doon, tinanong niya kung bakit nakaupo si Nelson sa kandanggan ni Willie sa buong oras na ito. Sinabi ni Nelson na ginagawa niya ito para gumaan ang pakiramdam ni Willie, ngunit sa totoo lang, ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang umupo sa kandanggan nito. Sa sandaling iyon, tumakbo si Francine sa silid dahil mayroon siyang ilang mga urgent na bagay na pag-uusapan kay Lino. Ipinakita niya sa kanya ang isang liham mula sa grupo na kilala bilang Annihilation Knights, at nagbabanta sila na tatapusin ang kanyang ama, ang alkalde, dahil hindi nila gusto ang kanyang mga bagong patakaran. Nagsusumikap ang alkalde sa paglikha ng mga batas na pumipigil sa diskriminasyon batay sa lahi ng isang tao, ngunit kinasusuklaman ng Annihilation Knights ang ideyang iyon, kaya gagawin nila ang lahat para matigil ito. Gusto niyang tulungan siya ni Lino na pigilan ang Annihilation Knights, ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Lino na hindi siya makakatulong sa kanya. Ang kanyang posisyon bilang isang mataas na opisyal ng militar ay nangangahulugan na hindi siya pinapayagang masangkot sa anumang mga alitan sa politika. Ngunit may kakilala siya na maaaring makatulong sa kanya. Tumingin siya kay Willie at hihingi na sana siya ng tulong, ngunit pinutol siya ni Willie at sinabing ayaw niyang gawin iyon. Si Francine ay nagsimulang makiusap kay Willie na muling pag-isipan ito, ngunit hindi niya ito pinansin at nagsimulang maglakad palayo dahil kailangan pa niyang sunduin si Tanya. Patuloy na sinusundan siya ni Francine at sinusubukang kumbensihin siya na tumulong na pigilan ang Annihilation Knights, ngunit hanggat naniniwala si Francine na siya ang nasa tama, hindi basta-basta maaaring pumunta si Willie at tapusin sila dahil nagpadala sila ng nagbabantang sulat. Sa kalaunan, dumating silang lahat sa ospital para sunduin si Tanya, at mukhang maayos naman siya.
Bagamat tuluyan na siyang na-trauma sa lahat ng karayom na itinurok nila sa kanya. Dahil may ilang oras pa sila bago dumating ang kanilang airship para iuwi sila, nagpa siya si Willie na ipagpatuloy ang kanilang paglilibot para mas maging masaya si Tanya. Si Francine ay patuloy pa rin sa pagsunod kasama ang grupo sa buong oras na ito, ngunit habang gusto pa rin niyang tulungan siya ni Willie, hindi kapani-pani walang madamdamin siya sa lungsod na ito. Kaya, sumuko siya sa paghingi ng tulong at nag-aalok na ilibat sila sa paligid ng bayan. Habang ipinakikita sila ni Francine sa paligid ng bayan, napansin ni Willie na may sumusunod sa kanila ng ilang sandali, at masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Kaya, tinanong niya si Francine kung maaari niyang dalhin sila sa isang atraksyon na medyo liblib. Hindi alam ni Francine kung bakit gusto niyang pumunta sa isang hindi sikat na lugar, ngunit pumayag siya sa kanyang kahilingan at dinala silang lahat sa isang lumang wishing well sa isang back alley. Sa sandaling malayo sila sa iba pang mga taga-nayon, ang mga taong sumusunod sa kanila ay nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga Annihilation Knights, at sinabi nilang narito sila upang dukotan si Francine upang mai-blackmail nila ang alkalde upang bumaba sa pwesto. Hindi makakilos noon si Willie dahil walang sapat na katwiran, ngunit ang pagtatangkang dukotin ang isang tao sa sikat ng araw ay nagbibigay sa kanya ng magandang dahilan para makisali ngayon. Kaya, siya ay nagpapatuloy na pabagsakin ang Annihilation Knights ng sunod-sunod at iniwan silang arestuhin ng pulisya. Kaya, ang problema sa Annihilation Knights ay medyo nalutas na. Pagkatapos, siya at ang mga babae ay tumungo sa daungan para makauwi na sila. Ngunit sa tarangkahan, nakita ni Willie ang isang lalaking naghihintay sa kanya. Sinabi niya na may gustong makipagkita kay Willie, ngunit hindi interesado si Willie sa anumang mga pagpupulong ngayon. Kapag binanggit ng lalaki ang pangalang Wukong, napilitang sumang-ayon si Willie sa pulong. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay umuwi na ang mga babae, at tuwang-tuwa si Melissa na makita silang lahat pabalik sa isang piraso sa halip na sa mga tipak. Pero parang wala sa mood si Kitty. Linano niyang sorpresahin si Willie sa pamamagitan ng pag-uwi nito ng ligtas, ngunit nasira na ang sorpresa, at ngayon ay wala na siya rito para magdiwang kasama niya. Samantala, ang dakilang Sage Wukong ay dinadala sa meeting room, at ipinaalam na may naghihintay na lalaki sa kanya na may kakayahang magton ng mga armas ng dog. Sa una ay hindi naniniwala si Wukong, dahil iisa lang ang tao na may kakayahang magton ng mga armas ng dog, at matagal na siyang nasawi. Gayunpaman, sa kanyang lubos na pagkabigla, nakita niya ang lalaking iyon na nakaupo mismo sa kanyang harapan. Natutuwa si Willie na makitang muli si Wukong pagkatapos ng napakaraming taon, at maraming tanong si Wukong, kaya umupo sila para makipag-usap sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Willie na siya ay na-petrified sa ibabaw sa loob ng 500 taon. Siya ay natagpuan at muling nabuhay. Gayunpaman, interesado si Willie na malaman kung paano nabubuhay pa si Wukong dahil lumipas na ang 500 taon. Inihayag ni Wukong ang isang masa ng madilim na enerhiya na umiikot sa kanyang katawan kung saan dapat naruroon ang kanyang puso. Sa araw ng kanilang huling labanan, napaslang si Wukong kasama si Amisef, ngunit bago siya masawi, sinumpa niya ang kanyang sarili na manatiling buhay. Ngayon, hindi na siya maaaring masawi sa pinsala or katandaan, ngunit hindi na niya matatawag na tao ang kanyang sarili. Ngunit kahit na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, talagang masaya si Wukong sa kanyang buhay, kaya ayaw niyang maawa si Willie sa kanya. Natutuwa lang si Willie na buhay pa ang kanyang malapit na kaibigan, ngunit lubos siyang nagulat na si Amisef, sa lahat ng tao, ay nasawi sa labanang iyon dahil sigurado siyang kung sino man ang makakaligtas sa kalamidad na iyon, siya na iyon. Sina Willie, Wukong, at Amisef ay halos hindi mapaghihiwalay noong mga bata pa sila. Natutuwa si Willie na nagkaroon siya ng pagkakataong gunitain ang isang dating kaibigan, ngunit medyo nasa dilema si Wukong dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Willie ngayon. Si Willie ang tanging taong may kakayahang magton ng mga armas ng dog, kaya siya ay isang perpektong akma para sa tungkulin ng tagapag-alaga. Ngunit gusto ni Wukong na bigyan si Willie ng mas mataas na posisyon sa militar. Bagamat hindi talaga nag-aalala si Willie sa kanyang posisyon sa militar, kaya sinabi niya kay Wukong na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod dahil nangako siya kay Kitty, at plano niyang bumalik sa lalong madaling panahon upang matupad niya ito. Gayunpaman, bago makaalis si Willie, sinabi sa kanya ni Wukong na may gusto siyang makilala. Kaya, nagtatapos siya sa pagsama sa kanya hanggang sa Island 2. Samantala, sa bahay, si Kitty ay nagdurusa pa rin sa mga nakakatakot na pangitain na iyon, at tila lumalala ang mga ito.
Sa Island 2, ipinakilala ni Wukong si Willy sa walang katawan na bungo na ito, at nalito si Willy sa una, ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya na ito ang parehong Ian Candle monster na pinaslang niya 500 taon na ang nakakaraan. Nagsimula si Ian Candle ng mahabang masamang monologo pagkatapos niyang makilala si Willy, ngunit hindi nakikinig si Willy sa lahat ng iyon, kaya sinabihan niya si Ian Candle na laktawan na lang ang dialogue. Ang gusto talaga niyang marinig ay ang ginagawa ni Ian Candle bilang bungo ng kalansay. Ipinaliwanag ni Ian Candle na may kakayahan siyang buhayin ang kanyang sarili, ngunit nang matalo siya ni Willy, nasunog ang kanyang buong katawan at naging abo, naiwan siyang walang iba kundi isang bungo. Walang tigil na ginagamit ni Ian Candle ang kanyang kapangyarihan mula noong siya ay nabuhay muli para tumulong na panatilihing lumulutang ang mga isla, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong simulan ang pagbabagong buhay ng kanyang katawan. Salamat kay Ian Candle at sa pinagsamang kapangyarihan ni Wukong, nagawa nilang itaas ang ilang isla sa kalangitan at panatilihing lumulutang ang mga ito, para makatakas sa populasyon ng mga beast. At mula noon, ang mga isla ay nagawang manatiling nakalutang sa nakalipas na 500 taon. Pero ngayong bumalik na si Willy, hindi na nila kailangan pang tumakbo. Kung kaya niyang itunin ang lahat ng mga sandata ng Dog, magagawa nilang lumaban ng buong kapasidad upang talunin ang mga beast at mabawi ang ibabaw, gaano man karaming mga fairy na sundalo ang kailangan nilang gamitin. Ang huling pahayag na iyon ay hindi akma kay Willy, kaya hinawakan niya si Wukong sa leeg at hiniling na malaman kung siya ang may ideya na pasabugan ng mga fairy girls ang kanilang mga sarili sa labanan. Sa depensa ni Wukong, wala siyang ibang mapagpipilian dahil ang mga fairy lamang ang maaaring gumamit ng mga sandata ng Dog. At kahit na maaaring totoo iyon, hindi pa rin sumasang-ayon si Willy sa ideya na subukang bawiin ang ibabaw sa pamamagitan ng paggamit ng mga fairy bilang mga disposable na armas. Kaya, alam niya na ang kanyang mga pamamaraan ay maaaring mukhang malupit ngunit ang mga batang babae ay hindi talaga buhay sa unang lugar. Mayroon siyang necromancer skill na nagpapahintulot sa kanya na magbigay ng katawan sa mga multo na gumagala na may matagal na pagsisisi. At bilang mga multo, wala silang takot sa kasawian, ginagawa silang perpektong kandidato para lumaban gamit ang mga armas ng Dog. Bagaman, kung ang isa sa kanila ay gagamit ng masyadong maraming enerhiya ng sabay-sabay, may posibilidad na ang kanilang mga alaala ng kanilang trahedya sa nakaraang buhay ay maaaring bumalik at maging sanhi ng kanilang pag-iisip na masira. Nagkataon lang na may lumabas na ulat sa mismong oras na iyon, na nagpapaalam sa kanila na bumalik ang mga nakaraang alaala ni Kitty, at sinira nito ang utak niya. Agad na umalis si Willy upang tingnan si Kitty, at nang makabalik siya, nalaman niyang nasira na ang utak nito. Ngayon, sinisisi niya ang sarili niya dito dahil hindi man lang niya nagawang tuparin ang pangako niya rito. Samantala, sa loob ng wasak na pag-iisip ni Kitty, nahaharap siya sa kanyang nakaraan, na pinangalan ng Elf. Sa puntong ito, nawala na ang lahat ng pakiramdam niya kung sino siya or kung bakit gusto niyang magpatuloy na mabuhay. Kaya, karaniwan na siyang mapapabayaan na gumala sa lupaing ito nang walang layunin magpakailanman. Gayunpaman, naalala niya ang pangakong ginawa niya kay Willy na hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na masawi, kaya nabawi niya ang kanyang kamalayan sa sarili at bumalik sa kanyang katawan. Kasabay nito, buong magdamag na nakaupo si Willy sa tabi ng kama ni Kitty kasama si Melissa, at sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari kay Kitty. Sapat na ang trahedya na naranasan niya para malaman niyang hindi lahat ay maayos, pero kahit ganoon, gusto pa rin niyang pasayahin si Kitty. Gayunpaman, malinaw na nabigo siya sa bagay na iyon. Kaya, nagtataka siya kung bakit siya nagustuhan ni Kitty noong una. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Kitty habang sinasabi nito sa kanya na marami siyang dahilan para magustuhan siya. Siya ang unang taong tumulong sa kanya noong una silang magkita. Siya ang unang nagpakita sa kanya ng paraan ng pakikipaglaban na hindi kasama ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. At siya ang unang taong minahal niya. Nawalan ng masabi si Willy, ngunit napakasaya niya na ayos na si Kitty kaya niyakap niya ito, at napaiyak si Kitty. Kinabukasan, sinimulan ni Willy ang pagsasanay sa ilan sa iba pang mga batang babae sa harap ng bakuran, at si Kitty ay tila gumanda ng kaunti. Pero sa ilang kadahilanan, nagsimulang mag-iba ang kulay ng buhok niya. Sa ibang lugar, sa isa sa mga surface surveillance ship, 2 sundalong ferry, sina Micah at Rina, ay nasa kanilang silid.
Habang tinitingnan ni Rina ang ilan sa mga sinaunang aklat na natagpuan nila sa kanilang kamakailang ekspedisyon, sinabi ng aklat na ang mga tao ay hindi kailanman nilayon na umiral sa mundong ito sa unang lugar, ngunit dinala sila dito ng mga Diyos. At sa bandang huli, nilikha ng mga tao ang mga beast sa kanilang mga maling gawain na humahantong sa pagkawasak ng mundo sa ibabaw. Iyon lang ang nabasa ni Rina mula sa libro dahil hindi niya naiintindihan ang lumang wika ng tao. Ngunit bago pa siya makabuo ng anumang konklusyon, may kumatok sa pinto, at ito pala ay si Eric. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa dalawa at sinabi sa kanila na siya ay isang tagapagligtas. Pagbalik sa bodega, natutuwa ang lahat na makitang hindi nabalisa si Kitty. Ngunit dahil ito ang unang pagkakataong naka-recover ang isang fairy mula sa isang mind break, gusto niyang magsagawa ng ilang pagsubok kay Kitty para masiguradong ayos lang siya. Gumawa si Melissa ng ilang pagsusuri sa dugo ni Kitty, ngunit kahit na matapos ang mga pagsusuri, wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyayari kay Kitty. Tinanong ni Kitty kung may mali sa kanya, ngunit sinabi ni Melissa sa kanya na walang partikular na mali sa kanyang katawan. Ang tanging punto ng pag-aalala ay na noong isinagawa ni Melissa ang silver blood test na nakakakita ng mga espiritu, walang reaksyon sa dugo ni Kitty. Ang mga fairy ay technically spirits, kaya normally, hindi dapat umitim agad ang dugo ni Kitty. Pero dahil hindi ito nag-react, at least scientifically, hindi na fairy si Kitty. Tinanong ni Kitty kung iyon ang dahilan kung bakit nagbago rin ang kulay ng kanyang buhok, ngunit walang paraan si Melissa para kumpirmahin iyon. Kakailanganin niyang magsagawa ng ilang pagsubok, ngunit sa ngayon, sinabi niya kay Kitty na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang kanyang katawan ay ganap na malusog. Gayunpaman, binalaan niya si Kitty na huwag gamitin ang kanyang dog na sandata ng ilang sandali, dahil walang sinasabi kung anong uri ng reaksyon ang maaaring mayroon ang kanyang katawan dito. Naiintindihan ito ni Kitty, ngunit hindi niya sigurado kung ano ang gagawin sa kanyang sarili kung hindi siya pinapayagang makipaglaban. Kaya, iminumungkahi ni Melissa na maaari niyang subukang mahulog si Willie sa kanya. Nagtapat na rin siya sa kanya kagabi, kaya kung gusto niyang makasama siya nito magpakailanman, kailangan niyang gawin ang lahat. Nagpasya si Kitty na kunin ang payo ni Melissa, at nagsimulang matutunan kung paano gawin ang mga gawaing bahay at umaasa na mapalapit siya kay Willie at may isip niya ito bilang asawa. Ngunit habang ginagawa niya iyon, nagkakaroon ng pagpupulong sina Willie at Melissa kay Lino. Kasalukuyang sinuspinde si Lino dahil sa nabigong pagtatangka sa pagtatanggol kay Kitty, ngunit nais niyang talakayin kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa kanyang mga responsibilidad. Sa ngayon, si Kitty ay hindi maaaring ituring na isang fairy, ngunit ayon sa protocol ng militar, siya ay nasa aktibong tungkulin, kaya magkakaroon ng mga problema kung siya ay matawagan upang kumilos. Nagtanong si Melissa kung may magagawa ba si Lino para tanggalin si Kitty sa mga roster sa ngayon, at karaniwang magagawa niya ito. Ngunit kung ang isang utos ay nagmula sa isang tao na higit sa kanyang ranggo, wala siyang magagawa. Sa sandaling iyon, nakaisip si Willie ng isang ideya at tinanong silang dalawa kung kilala nila ang dakilang sage si Wukong. Sinasabi nila sa kanya na kilala siya ng lahat dahil hawak niya ang pinakamaraming kapangyarihan sa militar. Kaya, sinabi ni Willie kay Melissa na magsulat ng isang ulat na partikular na binabanggit ang pangalan ni Willie, at sinasabing gusto niyang mabigyan ng buong autoridad kay Kitty. Sigurado siyang papayag si Wukong na muli itong makasama sa mabuting panig ni Willie. Ngunit nariyan pa rin ang problema ng paghahanap ng taong papalit kay Kitty, dahil hindi kakayanin ni Ayana at Tanya ang mga pagbabante ng mag-isa, at ang iba pang mga babae ay hindi pa handang lumaban. Ipinaalam ni Melissa kay Willie na may dalawa pang aktibong duty na fairy, sina Micah at Rene, ngunit sila ay kasalukuyang nakaistasyon sa isang savage ship bilang seguridad. Gayunpaman, habang sinusuri namin sina Micah at Rene, nakita namin na ang grupo ng savage na kanilang binabantayan ay kasalukuyang inaatake ng isang halimaw. Sinubukan ng mga regular na sundalo na atakihin ito, ngunit ang kanilang mga bala ay walang magawa. Kaya, ang halimaw ay nagsimulang tapusin sila isa-isa. Nakatagpo na si Rick sa mga halimaw na tulad nito, kaya hinayla niya ang isa sa mga sundalo sa likod ng takip at binalaan siyang manahimik dahil tumutugon ang halimaw na ito sa tunog at galaw. Kaya, kung ang lahat ay mananatiling ganap na tahimik, sila ay magiging maayos. Sa kasamaang palad, nagpasya ang tol-una na kapitan na simulan ng ship upang itapon ang lahat ng mga save-ager at makatakas.
Ngunit tulad ng lumalabas, ang pagsisimula ng isang ship ay nagsasangkot ng maraming ingay at paggalaw, kaya nakuha nito ang atensyon ng halimaw. At nakakabaliw kung paano pinalaki ng halimaw ang mga armas nito para lang masimulan nitong suntoken ang ship. Ngunit sa kabutihang palad, naabutan ito ni Micah at ginamit ang kanyang dog na sandata para hiwain ito ng pira-piraso. Karamihan sa mga tripulante ay nakaligtas, ngunit sa pagkawasak ng kanilang ship, sila ay halos natigil sa ibabaw hanggang sa dumating ang tulong. Sa maliwanag na bahagi, sinabi ni Eric sa mga babae na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pakikipaglaban sa anumang mga halimaw ng ilang sandali, dahil ang isang iyon ay kabilang sa force, at ang mga ganitong uri ng halimaw ay karaniwang hindi nakatira malapit sa isa't isa. Kaya, hindi na dapat magkaroon pa sa lugar. Bumalik sa Sky Island, inutusan si Willie na magtungo sa 45th Island upang ma-debrief sa sitwasyon. Ipinaalam sa kanya na ang isang rescue mission ay naaprubahan upang mabawi ang nakipaglaban na Savage crew, at kailangan niyang magpadala ng isang ferry na sundalo upang tumulong. Ngunit nire-remodel ang transport ship na karaniwan nilang ginagamit, kaya aabutin ng 15 araw para maihanda ito. Nagtanong si Willie kung bakit hindi na lang sila gumamit ng mas maliit na ship para iligtas ang mga tripulante sa lalong madaling panahon, ngunit ipinaliwanag ng kanyang superior na ang mga tripulante ay isang tripulante ng mga Savager, at nagdadala sila ng 1 toneladang mahahalagang relic at antigo mula sa mga guho ng tao. Kaya, kailangan nila ng isang malaking ship upang dalhin ang lahat pabalik. Alam ni Willie na hindi niya magagawang kumbensihin ang kanyang superior na magbago ang isip tungkol dito, ngunit ipinaalala niya sa kanya na kung maghihintay sila ng 15 araw, kung gayon ang pagkakataon ng mga tripulante na atakihin ng mga halimaw ay mas mataas. Gayunpaman, sinabi ng superior na mayroong 2 sundalong ferry na kasama ang mga tripulante, kaya dapat nilang protektahan ang lahat kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanilang sarili sa proseso. Galit na galit si Willie nang marinig ang kanyang nakatataas na usapan tungkol sa mga ferry na parang walang silbi ang kanilang buhay, ngunit pinananatili niya ang kanyang kalmadong sarili at sinabing mayroon siyang pabor na hihilingin. Pagkatapos lumabas si Willie para salubungin si Kitty, na naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ipapadala niya si Nelce sa rescue mission ngunit personal siyang sasamahan sa pagkakataong ito, dahil sawa na siyang ipadala ang mga babae sa mga mapanganib na sitwasyon nang wala siya. May isa pang dahilan kung bakit niya gustong pumunta, dahil nakahanap ang Savage team ng dog weapon na may kakayahang panatilihing nasa perpektong kondisyon ang isip ng gumagamit. Alam niyang hindi ito aaminin ni Kitty, ngunit masasabi niyang may pangmatagalang epekto sa kanya ang pagkakawatak-watak, at walang sinasabi kung kailan ito maaaring mangyaring lumala. Kaya, gusto niyang gamitin ang espada para tulungan siya. Natutuwa si Kitty na nag-aalala si Willie sa kanya, ngunit ayaw niyang ipagsapalaran niya ang kanyang buhay ng mag-isa, kaya sinabi niyang sasama siya sa kanya. Tutol si Willie sa ideya dahil hindi na isang fairy si Kitty, kaya hindi na siya makakalaban. At saka, walang paraan na pahihintulutan siya ng kanyang superior na sumama sa kanya sa misyon. Gayunpaman, sa paglaon ng araw na iyon, nakuha ni Kitty ang pahintulot na samahan si Willie sa misyon, at talagang masaya siya tungkol dito. Ngunit sinabi ni Willie na ang tanging dahilan kung bakit siya pinahintulutan ay dahil inakala ng kanyang superior na si Kitty ang kanyang nobya. Nang ipakilala siya ni Willie, naisip ng kanyang superior na gusto niyang isama si Kitty para sa ilang maliikot na kasiyahan. Hindi niya gusto ang katotohanan na siya ay hindi naiintindihan dito, ngunit sinabi ni Kitty na hindi niya iniisip ang hindi pagkakaunawaan at masayang gagawin ang bagay na iyon para kay Willie kung ire-request niya ito. Ngunit pinatigil siya ni Willie. Kinaumagahan, nasa kusina si Kitty at naghahanda ng almusal, at si Willie ay natutulog muli sa library. Kaya, dumating si Ayana para gisingin siya. Binabalaan siya nito na mahuhuli siya sa almusal kung hindi siya agad bumangon. Nagising si Willie, ngunit aksidente niyang natumba si Nelce sa sahig dahil natutulog ito sa ibabaw niya. Nang malaman ni Kitty na muling natutulog si Willie kay Nelce, nagalit siya, ngunit ipinagtanggol ni Willie ang kanyang sarili at sinabing si Nelce ay pumaibabaw sa kanya habang siya ay natutulog, kaya hindi niya alam na naroon siya. Gayunpaman, alam ni Kitty na excuse lang iyon dahil nararamdaman ni Willie ang mga papasok na pagbabanta kahit sa kanyang pagtulog, kaya ibig sabihin ay kusa niyang hinahayaan si Nelce na mapalapit sa kanya. Hindi pa rin nakikita ni Willie kung ano ang big deal dito dahil si Nelce ay ganap na hindi nakakapinsala.
Kaya, tinanong ni Kitty kung hahayaan ba niyang mapalapit sa kanya si Melissa. Sinabi sa kanya ni Willie na iba si Melissa dahil may tunay na banta na maaaring kainin siya nito. Ngunit kung iyon ang kaso, pagkatapos ay itinanong ni Kitty kung ano ang gagawin niya kung sinubukan nitong pumaibabaw sa kanya. Ayaw magsinungaling ni Willie, kaya sinabihan niya ito, na dahil babae siya mahihiya siya at agad siyang papalayasin ng kwarto. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang tugon na ito ay talagang nagpapasaya kay Kitty. Si Willie ay hindi kapani-paniwalang nalilito, kaya pumunta siya upang humingi ng payo kay Melissa. Sinabi niya sa kanya na partikular na masaya si Kitty dahil ang tingin niya sa kanya ay isang babae, at nangangahulugan iyon na mayroon siyang magandang pagkakataon bilang karibal ni Melissa sa pag-ibig. Nataranta na naman si Willie dahil walang nangyayari sa pagitan nila ni Melissa. Pero sinabi sa kanya ni Melissa na medyo gusto niya siya, at dahil troll siya, compatible ang species niya kay Willie, kaya malamang na magkakapamilya sila. At sa totoo lang, wala nang makakapagpasaya kay Melissa kaysa makasama si Willie. Pero mas pinili niyang hindi siya ituloy para sa kapakanan ni Kitty. Natigilan si Willie at hindi alam kung paano sasagutin ang pag-amin ni Melissa, ngunit hindi niya inaasahan ang isang tugon at sinabi sa kanya na maaari lang silang magpanggap na hindi sila nagkaroon ng ganitong pag-uusap. Pagkatapos nito, lumabas si Willie at napansin ang lahat ng mga batang babae na nakatingales sa langit. Ipinaliwanag ni Kitty na may meteor shower na nangyayari, kaya talagang excited silang makita ito. Habang si Willie ay nanunood din ng meteor shower, nagpasya si Kitty na sa wakas ay kumilos at kinakabahang sinubukang hawakan ang kamay ni Willie. Ngunit sa kanyang pagtataka, inunahan siya ni Willie at sa halip ay hinawakan niya ang kanyang kamay. Malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng happy ending dito sa kabila ng Blue Hair Romance failure rate. Ngunit ang sandali ay nasira nang ang isa sa mga batang babae ay nahulog sa gilid ng balkonahe. Nagmamadali si Willie para iligtas ang bata, ngunit napakabagal niya, kaya ginamit ni Kitty ang kanyang mga pakpak para lumipad pasulong at nasalo siya. Dahil doon, maayos na si Almide, ngunit talagang masama ang loob ni Willie na ginamit ni Kitty ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kalagayan ngayon. Binalaan niya siya na ang paggamit ng kapangyarihan na tulad nito ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkawatak-watak sa pag-iisip, at ayaw niyang mawala siya. Tiniyak sa kanya ni Kitty na ayos lang siya, ngunit sa gabing iyon, habang siya ay nasa shower, nagsimula siyang magkaroon ng higit pang mga pangitain ng kanyang nakaraang buhay, na naging sanhi ng kanyang buhok na maging mas pula. Lumabas si Kitty upang subukang alisin ang kanyang mga naiisip, ngunit nagkakaroon pa rin siya ng mga kakaibang pangitain, at naging mas maliwanag ang mga ito kaysa dati. Maya-maya lang, may narinig siyang papalapit, kaya lumingon siya at nakita niya si Ayane na nakatayo. Pero bigla na lang tinanong ni Ayane si Kitty kung sino siya. Sa tingin ni Kitty, kakaibang tanong iyon, dahil magkakilala na sila ni Ayane sa buong buhay nila, pero sa tingin niya ay nagpa-prank lang si Ayane, kaya sumabay lang siya at sinabi kay Ayane na Kitty ang pangalan niya. Natutuwa si Ayane na makitang natatandaan pa ni Kitty kung sino siya, kaya umupo siya at sinabi sa kanya na kailangan niyang balewalain ang lahat ng mga pangitain na iyon ng kanyang nakaraang buhay, dahil kapag mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mga ito, mas malala ang kanyang pagkawatak-watak, hanggang sa siya ay makakalimutan niya kung sino siya. Alam niya ito mula sa personal na karanasan, dahil hindi talaga si Ayane ang tunay na Ayane. Ang tunay na Ayane ay nagduse mula sa pagkawatak-watak ng pag-iisip pagkatapos na muling magpakita ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, at kinain nito ang kanyang kamalayan hanggang sa kalaunan ang natitira na lang ay ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Doon nagising ang kasalukuyang Ayane, at sa kanya, parang kakagising lang niya sa katawan ng iba. Siya ay labis na nalilito, kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid ng silid upang malaman kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang orihinal na diary ni Ayane. Ang orihinal na si Ayane ay nag-iingat ng isang tala-arawan ng bawat araw ng kanyang buhay, hanggang sa punto na nangyari ang pagkawatak-watak ng pag-iisip. Kaya, napagtanto ng kasalukuyang Ayane na wala na ang orihinal na Ayane, at pinalitan niya siya. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala sa dahilan ng pagkasawi ng orihinal na Ayane, kaya nanumpa siyang gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging parehong tao at mamuhay sa parehong paraan kung paano nagkakaroon ang orihinal na Ayane. Hanggang ngayon, walang nakakaalam na ang kasalukuyang Ayane ay hindi ang orihinal. Maaring mabagal ang disintegration ni Kitty, ngunit malaki ang posibilidad na lumala pa ito, hanggang isang araw ay wala na siya sa sarili.
Kaya, nagpa siya si Kitty na subukang i-enjoy ang lahat ng oras na natitira niya kasama si Willie hanggat kaya niya. Siya at si Ayana ay nagsimulang maglakad pauwi ng magkasama, at tinanong ni Ayana kung hindi ba siya nakakaabala na ang orihinal na Ayana ay wala na. Pero, basta para kay Kitty, si Ayana ang taong lagi niyang kilala at minamahal kaya palagi niya itong kaibigan. Kinaumagahan, mukhang punong-puno ng enerhiya si Kitty habang tumatakbo sa mga bulwagan habang naglilinis. Lumabas si Melissa para tingnan kung ano ang lahat ng ingay, at laking gulat niya nang makita niyang lalong namula ang buhok ni Kitty. Alam niyang masamang senyales ito, ngunit dahil sinusubukan ni Kitty na manatiling positibo, hindi siya nagsasalita at pinupuri siya sa bagong kulay ng buhok. Tinanggap na ni Kitty ang katotohanang maaaring lumala ang kanyang mental disintegration, kaya sa ngayon, gusto niyang mamuhay ng buo. Makalipas ang ilang sandali, si Willie ay nakikipagtsaa kasama sina Melissa at Kitty, at medyo nag-aalala siya tungkol sa rescue mission. Kaya, tinanong niya kung magiging maayos ba sina Micah at Rina, dahil matagal na silang natigil sa ibabaw, at malamang na kailangan nilang makipaglaban sa maraming halimaw. Ngunit sa palagay ni Melissa ay dapat silang maging maayos, lalo na't ang militar ay nagtatrabaho sa buong oras upang may handa ang ship para sa misyon ng pagsadyap. Samantala, sa kampo, napansin ni Micah na napuyat si Rina sa pagbabasa ng sinaunang aklat, kaya lumapit siya upang umupo sa tabi niya. Tinanong niya kung nagawang maintindihan ni Rina ang anumang teksto ng libro. Sinabi sa kanya ni Rina na may nakita siya tungkol sa ginawa ng mga tao sa ibabaw, ngunit hindi talaga interesado si Micah doon, kaya nakatulog siya sa balikat ni Rina. Gabi na, gising pa rin si Willie na gumagawa ng mga plano para sa rescue mission. Kaya, pumasok si Kitty sa kanyang silid upang dalhan siya ng tsaa. Habang narito siya, tinanong niya si Willie kung handa ba itong ituro sa kanya ang ilan sa mga bagay na ginagawa niya, tulad ng kung paano aiton ang mga sandata ng dog or kung paano gawin ng maayos ang pagmamasahe. Walang problema si Willie dito, ngunit binalaan niya siya na ang mga kasanayang iyon ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap upang matuto, at ayaw niyang ipagpilitan niya ang kanyang sarili ng labis. Sinusubukan niyang itago ito, ngunit napansin ni Willie na nawala ang kanyang mga alaala kamakailan. Nakakalimutan na niya ang maliliit na bagay, tulad ng mga pangalan or nakaraang pag-uusap, ngunit kapag nakuha na niya ang lapid dog na sandata, sigurado siyang mapipigilan niya ang paglala ng isip nito. Kinaumagahan, handa na ang ship, kaya naghanda sina Willie, Nelsa, at Kitty na tumungo sa rescue mission. Pagdating nila sa Sur's Team Camp, nakasalubong nila sina Micah at Rina. Habang ang lahat ng nasugatang tripulante ay ikinakarga sa rescue ship, binati ni Rina sina Nelsa at Kitty, dahil matagal na silang huling nagkita. Nakakatuwang makita silang muli, ngunit medyo nalilito si Rina sa bagong kulay ng buhok ni Kitty, pati na rin ang pagiging random sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, kaya ipinakilala ni Willie ang kanyang sarili kay Rina at sinabi sa kanya na siya ang bagong tagapag-alaga ng bodega ng ferry. Dahil si Willie ay walang anumang katangian ng hayop, iniisip ni Rina na maaaring siya ay isang troll tulad ni Melissa, maaaring maging ang kanyang asawa. Ngunit itinutuwid siya ni Willie at sinabing siya ay tao lamang. Hindi naniniwala si Rina na talagang tao si Willie. Ayaw talagang mag-aksaya ng oras ni Willie na patunayan ito sa kanila, kaya iniba niya ang usapan at sinabing may gusto siyang gawin para sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, nakahiga si Micah sa isang mesa habang si Willie ay binibigyan siya ng masahe para harapin ang kanyang sakit ng katawan mula sa lahat ng pakikipaglaban na ginawa niya, at talagang gustong-gusto ito ni Micah. Ngunit tumanggi si Rina na maupo at panoorin ang pagmamasahe ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Willie si Rina, at hanggat gusto niya itong pigilan, talagang nag-e-enjoy siya sa masahe, kaya't nakakagawa siya ng mga hindi naaangkop na ingay, at medyo hindi komportable si Willie dahil dito. Nang matapos siya, pinasalamatan ni Micah si Willie para sa kanyang masahe dahil mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon, at nag-aalangan na inamin ni Rina na epektibo ang pamamaraan ni Willie, ngunit hindi na niya ito hahayaang gawin muli. Masasabi ni Willie na nahihirapan si Rina na magtiwala sa kanya, at sinabi niya na iyon ay dahil siya ay isang tao, ang mga species na naglabas ng 17 halimaw sa mundo, kaya natural na hindi niya ito gusto. Matapos ang pagpapakita ng mga halimaw, ang tanawin ng mundo ay ganap na nawasak sa loob ng ilang linggo, ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano ang mga halimaw ay pinamamahalaang magparami ng napakabilis, or kung paano sila umiiral sa unang lugar.
May posibilidad na ang mga ito ay isang uri ng nabigong bioweapon na ginawa ng mga tao, ngunit para mangyari iyon, dapat ay may ginamit na isang host upang palaguin at itayo ang mga ito. Sa palagay ni Kitty, kabalintunaan na ang mga halimaw ay mga bioweapon na ginawa para sa tanging layunin ng pakikipaglaban, dahil iyon ang eksaktong parehong dahilan kung bakit ginawa ang mga fairy, na ang pagkakaiba lamang ay nilalabanan nila ang mga halimaw. Hanggang sa malaman ni Rina ang buong katotohanan tungkol sa mga halimaw at ang papel na ginagampanan ng mga tao sa kanilang paglikha, hindi niya magawang magtiwala kay Willie, kaya lumayo siya. Si Micah naman, medyo may gusto kay Willie, pero dahil lumalayo si Rina bilang kaibigan niya, sumama siya. Ayaw ni Willie na maupo buong araw, kaya sabi niya na gusto niyang pumunta sa nasirang site at tingnan kung ano ang nangyayari doon, pero mahigpit niyang ipinagbabawal si Kitty na sumama sa kanya dahil ayaw niyang ipilit nito ang sarili sa sobrang hirap. Hindi ito gusto ni Kitty, ngunit nangako siyang mananatili sa ship dahil pinilit ni Willie. Ngunit habang wala siya, nakita niya ang dalawang sundalong naglalaro ng poker sa isa sa mga silid. Kinikilala siya ng mga sundalo bilang ang secretary officer na kasama ni Willie, at sa militar, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kaya, nagsimula silang magbiro tungkol kay Kitty na malamang na magbibigay kay Willie ng magandang kaganapan mamayang gabi. Samantala, dumating si Willie sa base camp at nakitang sumisigaw si Eric sa kanyang superior, dahil nagpadala lang siya ng malaking grupo ng mga tao para makabawi ng mas maraming item. Hindi maintindihan ng superior kung bakit galit na galit si Eric, kaya ipinaliwanag ni Eric na sa tuwing may grupo ng mahigit 7 sama-sama sa isang ekspedisyon, hindi na sila bumabalik ng buhay. Hindi pa rin kumbinsido ang superior at sinabi niya kay Eric na ang mga bagay na maaari nilang mabawi ay mas mahalaga kaysa sa ilang pamahiin. Alam na ni Willie na hindi na nila maaalala ang expedition squad, kaya sinabihan niya si Eric na hayaan na lang ito at maghanda kung sakaling may mangyari. Sa ngayon, si Willie ay bumalik sa ship upang tingnan kung ang dog na sandata na hinahanap niya ay nakaimbak doon, at sa kanyang pagbabalik, nalaman niyang si Kitty ay abala sa maraming paglilinis, at ang mga sundalo ay nagustuhan siya para sa kanyang etika sa trabaho. Mukhang masaya siya, kaya nagpa siya si Willie na iwan siya doon at hanapin niya mag-isa ang armas ng dog. Biglang tumama ang isang napakalakas na lindol kaya lahat ay nakabantay, ngunit si Kitty ay lalo na naapektuhan dahil ang lindol ay nag-trigger ng isa sa kanyang mga nakaraan na alaala, at nakita niya ang pangalang Lilia sa kanyang isipan. Si Kitty ay may flashback sa kanyang buhay bilang elk sa isang blankong silid, at sa ilang kadahilanan, ang bayani na si Lilia ay nakapasok sa silid. Nataranta si Elk, kaya tinanong kung sino si Lilia at kung ano ang ginagawa niya dito. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Elk ay tila nakagawa ng malaking pinsala kay Lilia, ngunit sumagot siya na naroon siya upang tapusin si Elk at sa gayon ay iligtas ang mundo. Maya-maya ay nagising si Kitty, at naaalala pa rin niya kung sino siya, kaya sinubukan niyang kumilos na parang walang nangyari at ginagawa ang kanyang normal na gawain. Pumunta siya upang dalhin si Willie ng pagkain dahil buong araw siyang naghahanap sa cargo hold, ngunit pagdating niya doon, nakita niyang abala siya sa pagton ng armas. Sa sandaling mapansin ni Willie si Kitty, ipinaalam niya sa kanya na nahanap niya ang leopard dog na armas, bagamat kakailanganin niya itong ayusin bago ito ligtas na gamitin ni Kitty. Sa pamamagitan nito, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanyang memory disintegration, ngunit sa ngayon, may ibang inaalala si Willie. Sinusubukan niyang aitunin ang espada, ngunit wala talagang mali dito. Kilala ang dog na sandata na ito bilang Kinslayer, kaya may kakayahan lamang itong pumaslang sa kamag-anak ng mga lumikha nito, sa madaling salita, maaari lamang itong pumaslang ng mga tao. Gayunpaman, matagal nang ginagamit ni Micah ang Kinslayer para pumaslang ng mga halimaw, kaya walang saysay sa kanya kung paano niya ito pinamamahalaan. Sa sandaling iyon, si Willie ay tinamaan ng isang kakilakilabot na realisasyon, ang Kinslayer ay literal na walang kakayahang saktan ang anumang bagay na hindi tao. Kaya, kung nagawa ni Micah na pumutol ng mga halimaw gamit nito, nangangahulugan iyon na ang mga halimaw ay talagang mga tao. Ang kaalaman na ang kanyang kauri ay direktang may pananagutan sa lahat ng pagdurusa at kaguluhan na naranasan ng mundong ito ay ganap na nagpabalisa kay Willie, kaya napaluhod siya at niyakap si Kitty ng mahigpit. Talagang nahihiya si Kitty, at hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Willie, ngunit masasabi niyang kailangan niya ng emosyonal na suporta, kaya hinayaan niya itong yakapin siya ng mas matagal.
Sa sandaling ito, napagtanto ni Willie ang isang bagay, mula nang siya ay muling nabuhay mula sa kanyang pagka-petrification, namumuhay siya ng walang layunin, ngunit binigyan siya ni Kitty ng tahanan na babalikan, isang taong paprotektahan, isang taong gusto niyang pasayahin. Isinusumpa niya na siya ang magpapasaya sa kanya kahit anong mangyari, kaya tinitigan niya ito sa mga mata at hinihiling na makasama siya magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Kitty at sinubukang gawin ang kanyang araw gaya ng nakagawian, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang proposal ni Willie, kaya nalilito pa rin siya tungkol dito. Mamaya sa araw na iyon, siya ay naglalakad kasama si Willie, at ang awkward talaga sa kanilang dalawa pagkatapos ng ginawang proposal ni Willie kahapon. Sa wakas ay binasag ni Willie ang katahimikan at sinabi kay Kitty na seryoso itong pakasalan siya, ngunit alam na niya iyon at sinabi sa kanya na mananatili siya sa tabi niya magpakailanman. Pero bago pa man masabi ang anuman, pinatawag na sila ni Eric dahil may gusto siyang ipakita sa kanila. Ayon sa alamat na ito, ang mundong ito ay dating tahanan ng mga Diyos ngunit lahat sila ay nawasak pagkatapos nilang subukang lipulin ang sangkatauhan. Ang una ay ang Carmen Lake, kasunod ang Jade Nail, at panghuli, nandoon ang Ian Candle. Kaya, si Ian Candle ay talagang isa sa mga Diyos. Binanggit ni Willie na siya ang pumaslang kay Ian Candle, ngunit sa tingin ni Eric ay nagbibiro lang ito, dahil maaaring malakas siya, ngunit walang paraan na si Willie ay maaaring maging isang Diyos na assassin. Sa ngayon, nagmumove on lang si Eric at sinabi kay Willie na mayroon siyang iba pang ipapakita sa kanya. Dinala niya siya sa mga guho ng isang bahay, at mula sa sinabi sa kanya ni Willie, ito ang dapat na tahanan niya noong bata pa siya. Nagsimulang mag-flashback si Willie sa nakaraan at sa mga taong iniwan niya, at napuno siya ng matinding panghihinayang dahil hindi na siya nakauwi sa kanila. Bigla na lang, si Kitty ay nagsimulang makakuha ng pangitain muli, at parang may tumatawag sa kanya, pero kung ano man iyon, ito ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Napansin ni na Eric at Willie na may mali kay Kitty, kaya tinanong nila kung ayos lang siya. Ngunit sa susunod na segundo, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay gumuho, at lahat sila ay ipinadala sa hindi kilalang teritoryo. Kasabay nito, ang mga halimaw ay nagsisimulang lumabas mula sa mga bitang at siwang sa lahat ng mga guho, kaya kailangang lumipad palabas si Micah at makipag-ugnayan sa kanila upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga casualty. Samantala, sa loob ng kuweba, mukhang ayos na ang lahat, ngunit nagkakaroon pa rin ng mga pangitain si Kitty, kaya hindi niya napansin ang higanteng bato na malapit nang dumurog sa kanya. Kaya, tumalon si Willie at itinulak siya palabas bago siya masaktan. Sa wakas ay natigilan si Kitty, at nag-aalala siya kay Willie mula nang matamaan siya ng mga bato. Sinabi ni Willie na ayos lang siya, higit sa lahat, ang lugar na ito ay parang yungib kung saan ipinadala ang grupo ng mga scavenger, at sana kung susundin nila ang mga sulo na iniwan nila sa mga dingding, dapat itong humantong sa labasan. Gayunpaman, habang sinusundan nila ang mga sulo, ang tanging nahanap nila ay ang kalahating bulok na labi ng pangkat ng scavenger. Mukhang isang halimaw ang may kagagawan nito, at kung ang halimaw ay nasa kuwebang ito pa rin, maaaring magkaroon sila ng malubhang problema sa kanilang mga kamay. Ang paningin ng dugo ay nagpasiklab ng isa pang pangitain sa ulo ni Kitty, ngunit sa pagkakataong ito, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya. Kaya, halos parang nasa ilalim siya ng isang spell, lumipad siya ng diretso patungo sa boses, iniwan sina Willie at Eric na hindi kapani-pani walang nalilito. Sinusundan siya ng mga ito sa kuweba hanggang sa makarating siya sa isang malaking siwang na may kristal na yelo sa gitna. Nagulat si Eric dahil may tao sa loob ng kristal, katulad ni Willie. Si Elk ay nasa loob ng yelo, at nang hawakan ito ni Kitty, halos mamula ang kanyang buhok. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa kanyang sarili, inalis siya ni Willie. Napansin ni na Eric at Willie ang maliit na batang babae sa yelo, at hindi makapaniwala si Eric na natagpuan niya muli ang isang tao sa yelo, ngunit walang pagkakataon na buhay pa ito dahil mayroon siyang napakalaking butas sa kanyang katawan. Kinikilala ni Willie na ang sugat ay isang sumpa mula sa Dog Weapon Sr., ngunit hindi maintindihan ni Eric kung ano ang espesyal dito. Ipinaliwanag ni Willie na ang Dog Weapon Sr. ay may espesyal na sumpa na nakatanim dito, na maaaring gawing bangkay ang sinuman, Diyos man or mortal. Kaya, kung ang sumpang iyon ay ginamit sa babaeng ito, sigurado si Willie na hindi siya maaaring maging isang regular na tao. Marami pa ring hindi nasasagot na mga tanong, ngunit sa ngayon, malapit nang gumuho ang kuwebang ito, kaya itinuro ni Eric ang labasan at sinabihan silang magmadali bago sila matrap dito.
Nagawa nilang makabalik sa ship, ngunit ang pag-atake ng mga halimaw ay nag-iwan dito ng matinding pinsala, kaya't ang superior ni Willie ay kailangang ayusin ito bago sila makaalis dito. Samantala, ang disintegration ni Kitty ay lalong lumala, kaya siya ay naging ganap na hindi tumutugon. Sa loob ng ulo ni Kitty, muli niyang nakatagpo si Elk, at natutuwa si Elk na makita siya. May isang kwento na gusto niyang pag-usapan, kaya sinabi niya kay Kitty na matagal na ang nakalipas, ang sangkatauhan ay nagbanta na sirain ang mundo, kaya 3 Diyos ang nagpasya na manguna sa isang hukbo upang lipulin sila. Gayunpaman, nagawa ng sangkatauhan na manalo sa digmaan matapos na tapusin ng isang matapang na tao ang pinuno ng mga Diyos, kaya't wala nang natitira upang pigilan ang mga tao. Si Elk ang pinuno ng mga Diyos, ngunit ipinaliwanag niya na siya rin ang orihinal na kaluluwa ni Kitty. Ang mga fairy tulad ni Kitty ay ginawa gamit ang mga kaluluwa ng mga bata na napakabata pa para mapagtanto na sila ay nasawi na, kaya ang buong pag-iral ni Kitty ay karaniwang isang panaginip. Dahil dito, ilang oras na lang bago siya tuluyang mawala sa pag-iral, ngunit gusto ni Elk si Kitty, kaya dinala niya siya dito upang mapanatili ang kanyang mga alaala. Samantala, sa labas, kasalukuyang umaatake ang mga halimaw sa ship, kaya napilitan sina Micah at Rin na harapin sila, ngunit mas marami ang mga halimaw kaysa sa inaasahan nila, kaya maaaring hindi sila dito makalabas ng buhay. Matagumpay na naayos ng superior ni Willie ang makina ng ship, kaya sinabihan niya ang lahat na maghanda para sa agarang pag-alis upang makatakas sila sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga halimaw ay namamahala upang masira ang ship, kaya ang mga tao sa board ay nasa malubhang panganib. Sinubukan nilang lumaban gamit ang mga baril, ngunit ang isa ay agad na nabutas ang kanyang katawan, at ang iba ay malapit ng magduse ng parehong kapalaran. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Nelsa ay tumatakbo at hiniwa ang mga galamay ng halimaw. Pagkatapos ay pinipigilan niya ang lahat ng kasunod na pag-atake ng halimaw bago ito hatiin sa kalahati. Nang matapos ito, napaluhod siya sa pagod. Gayunpaman, wala siyang anumang oras upang magpahinga dahil ang mga halimaw ay nagsimulang muling mabuo at umatake muli. Samantala, si Willie ay nasa tabi pa rin ni Kitty, at humihingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya nagawang pagpapasaya sa kanya tulad ng kanyang ipinangako, ngunit bigla na lamang, isang halimaw ang sum-air sa dingding, kaya nagpa siya si Willie na ilabas ang kanyang galit dito. Samantala, sa loob ng ulo ni Kitty, tinanong ni Elk si Kitty kung ang kanyang mga alaala at damdamin ay buo pa rin, ngunit halos hindi naaalala ni Kitty ang anumang bagay sa kanyang buhay. Gayunpaman, hanggat nananatiling buo ang kanyang damdamin, sinabi ni Elk na magpapatuloy si Kitty, para manatili siya rito at panoorin ang labas ng mundo. Si Willie ay nagpapatuloy sa isang puno ng galit na pag-aalsa sa ship na sinisira ang lahat ng mga halimaw sa kanyang paraan. Buong buhay niya ay lumalaban si Willie dahil gusto niyang protektahan ang mga taong malapit sa kanya, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang tumulong, palagi niyang nabibigo ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Magaling lang siya sa pakikipaglaban kaya ganoon na lang ang gagawin niya. Sa ibang lugar sa ship, ang ilang iba pang mga sundalo ay inaatake ng isang halimaw, ngunit sa huling segundo, dumating si Nelsa upang iligtas sila. Gayunpaman, matagal na niyang nilalabanan ang mga halimaw ng walang tigil, at malapit na siyang bumagsak mula sa kanyang mga pinsala, ngunit lalaban pa rin siya kahit na anong mangyari. Samantala, sa labas, ginagawa ni Rina ang lahat ng kanyang makakaya upang maalis ang lahat ng mga halimaw sa labas ng ship, ngunit habang siya ay ginulo, ang halimaw ay namamahala upang sunggaban siya mula sa likod at pigilan siya, habang ang isa ay lumalapit para sa pagpaslang. Si Rina ay desperado na sinubukang makawala sa pagkakahawak nito, ngunit wala siyang nagawa, kaya napapikit siya at naghintay sa kasawian. Gayunpaman, sa huling segundo, dumating si Willie at tinapos ang halimaw na humawak kay Rina bago siya sinalo at sinipa ang isa pang halimaw sa ship. Tinanong niya si Rina kung ayos lang siya, ngunit mas interesado siyang malaman kung paano siya nailigtas ni Willie. Nagsimulang maglakad palayo si Willie upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit nagtamo na siya ng matinding pinsala, kaya bumagsak siya sa deck pagkatapos ng ilang hakbang. Dinala siya ni Rina upang magtago para sa kaligtasan, at pagkaraan ng ilang minuto, nagkamalay si Willie, ngunit tumanggi siyang magpahinga kahit isang segundo. Sinubukan ni Rina na pigilan siya at sinabing masasawi siya kapag bumalik siya doon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Willie. Ang galing niya lang makipaglaban kaya lalaban siya hanggang sa huli kahit tapusin siya nito.
Ngunit bago siya pumunta, binalaan niya si Rina na huwag masyadong gamitin ang kanyang kapangyarihan, dahil ang lahat ng pakikipaglaban na ito ay magtutulak sa sinumang fairy sa bingit ng labis na disintegration. Mula sa kanyang mindscape, pinapanood ni Kitty si Willie na naglalakad sa ship na may death wish, at hindi niya ito gusto. Kaya, sinabi niya kay Elf na mayroon siyang pabor na hihilingin. Alam na ni Elf kung ano ang sasabihin ni Kitty, kaya tumanggi siya. Sinabi sa kanya ni Kitty na nangako siya kay Willie na lagi siyang nasa tabi nito, at may kailangan pa siyang sabihin sa kanya. Sinisikap ni Elf na kausapin si Kitty tungkol dito, dahil kung babalik siya, maglalaho siya ng buo, lahat ng alaala niya, lahat ng nararamdaman niya, si Kitty sa kabuuan, ay hindi naiiral. Hindi gusto ni Kitty ang ideya na mawala ng tuluyan, ngunit mas kinasusuklaman niya ang ideya na masawi ng mag-isa si Willie. Kaya, anuman ang kahihinatnan, gusto niyang bumalik sa kanya. Bumalik sa ship, nakikipaglaban pa rin si Nelsa sa mga halimaw, at hindi pa rin siya sumusuko, ngunit ang pagtitipon ng memory disintegration ay nagsisimula na ring maging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanyang isip, kaya siya ay natambo sa isang crate. Nagsisimula na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang katawan, at alam niyang walang paraan na makakaligtas siya sa puntong ito, kaya sumuko siya sa pagsisikap na panatilihin ang kanyang memorya sa katamtamang antas at ginawa ang lahat upang pumaslang ng isang halimaw. Pagkatapos nito, naiwang nanginginig si Nelsa sa lupa, at ang masaklap pa nito, nasira ang isa sa mga makina ng ship, kaya tumagilid ito. Malapit nang mahulog si Nelsa sa ship, at gusto siyang iligtas ng mga sundalo, ngunit sinabi niya sa kanila na lumayo, dahil lumampas na siya sa limitasyon ng kanyang katawan, kaya anumang oras, maaari siyang sumabog. Bumagsak siya sa ship at tinanggap ang kanyang kasawian, ngunit sa huling segundo, hinawakan ni Willie ang kanyang kamay upang iligtas siya. Tumanggi siyang mawalan ng iba ngayon, kaya sinabi niyang babalikan niya si Nelsa, at nakikita niya kung gaano siya nagsisikap, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya katumbas ng halaga. Maaaring sumabog siya sa lalong madaling panahon, at kung mangyari iyon, ang buong airship ay mawawasak. Kaya, hanggat gusto niyang manatili sa kanya, kailangan niyang bumitaw. Pinanood ni Willie ang pagbagsak ni Nelsa sa kanyang kasawian, ngunit tumanggi siyang hayaan ang mga bagay na magwakas ng ganito. Kaya, kahit nakabayaran man nito ang kanyang buhay, sisiguraduhin niyang maliligtas siya nito. Samantala, dahan-daang naglalakad si Kitty patungo sa isang butas sa dingding at dinampot ang dog weapon. Pinipilit ni Mike na kausapin si Kitty sa gagawin niya dahil kapag bumaba siya roon, siguradong masasawi siya. Pero handang tanggapin iyon ni Kitty dahil naranasan na niya ang tunay na kaligayahan, kaya wala nang ibang mahalaga ngayon. Tumalon siya sa ship at nagsimulang lumipad patungo kina Willie at Nelsa para iligtas sila. At bago pa sila tumama sa lupa, nagawa niyang iwasan ang impact ng pagkahulog gamit ang kanyang mga pakpak. Laking gulat ni na Willie at Nelsa nang makita si Kitty. Walang oras upang makipag-usap dahil mayroon pa ring isang kawan ng mga halimaw na haharapin. Ina-activate ni Kitty ang dog weapon at sumugod patungo sa kawan para sa isang huling labanan. Habang nakikipaglaban siya, naaalala niya ang lahat ng magagandang alaala nila ni Willie. Maaring hindi ito perpektong buhay, ngunit ginawa siyang espesyal ni Willie, kaya hindi siya magbabago ng kahit ano tungkol dito. At habang ang mga halimaw ay tumusok sa kanyang katawan, binuksan niya ang kanyang fairy gate at nagpakawalan ng isang napakalaking pagsabog, na pinaslang ang lahat ng mga halimaw sa lugar, kabilang ang kanyang sarili.